Hi guys, so welcome back to Tarot Page Philippines. And for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, and Rising na Gemini for October 6 to 12. So kung bago kayo sa channel, click the subscribe button, bell notification, give this video a like at pa-share na rin po. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sign nyo po, importante kasi siya, sa dulo po ng video na to, may link po tayo para dito, para mapanood nyo. The readings are for guidance purposes, gamitin ang free will ng maayos. At kung kailangan nyo pang pa-schedule po ng spellworks or private reading, or gusto nyo po mag-donate using GCash or Maya, you can check the details po sa ating description, or pwede pong gamitin yung thanks button sa baba. Gemini, how are you? So, tingnan natin yung card mo. So, we have here is the card of the moon. Ayan. Ang ganda ng theme song natin ngayon. Pusong Bato. Yung totoo. So, andun yung point. Siguro, ang dami mo natutunan, no? Nakakagulat lang kasi hindi ka magiging gantong level kung may may nag-push, may mga events, circumstances, mga tao, at kaganapan na talagang sabihin lang natin, nilagay ka sa ganong posisyon, you need to decide na maging isang bato. Survival instinct yan. It's okay. Kasi, sa nakikita ko dito, ang daming OPM na naganap. So, that's OPL like, oh, promise me na naganap, na hindi naman natupad. Siguro napagod ka lang at hindi ka masisisi. Ang daming yung disappointments, tapos yung mga nang-disappoint pa sa'yo, mga taong pinagkakatiwalaan mo pa. Minsan malapit pa sa'yo, iba nga kadugo mo pa. So, that's normal, and I agree na ang pinaprotektahan mo na kasi dito is your inner peace. So, it's okay kung nagpakabato ka. Pero what's crossing you? Ano po ipigil sa'yo para umangat ka? We have here is the Magician. Eto na nga. Ang daming may nakikita ko sa cards kasi, iba pa, na you have plans, especially in terms of moving, pero andoon na siguro in terms of resources, kulang pa. Now, the movement, it could be pwedeng sa career mo, physical, movement, or travel. Pero yun ang naging setback mo is parang kulang ka sa resources, kulang ka sa money, or kulang ka sa oras. So, may isa or maybe more a combination of reasons bakit yung hindi matuloy-tuloy yung mga plan mo. Pero kalma lang. Your desired card here is what we have is the Ace of Swords. So, Ace of Swords is saying na ipulido mo yung mga plano mo. Now, not just, kasi na gusto mong tagang mag-cut through, gusto mong tumagos sa mga problems mo. Now, this is what the cards is saying. Kasi kailangan mo ng plans. Now, it's time that para maging chess master, huwag mo madaliin. Aralin mo, ano ba yung mga position ngayon ng mga chess pieces. Then, alamin mo kung ano yung mga moves mo. And from your moves, i-predict mo yung mga possible moves din nung kalaban. Parang chess master lang talaga. So, magiging advanced thinker ka. Gagana talaga yung pagiging air sign mo, which is about air, is about intellect, it's about the mind. So, medyo tama lang yung pagiging pusong bato natin. Ayan, yung medyo stone muna tayo. Ayan. Kaya hindi ka stone eh. Pwede kang tignan sa boulder. Kasi ang stone maliit lang, boulder. Diyos ko. Laki nun. Now, yung foundation mo is the Six of Cups. Now, this card, in-advise ang cards na to, na before naman to, masyado mong sinalang-alang yung feelings ng iba, reaction ng iba. Ay, kasi malaking tiwala niya sa akin eh. Ay, kasi, naging mabait siya sa akin. Ay, kasi, importante siya sa akin. That's nice. Maganda yon na ina-acknowledge natin yung kabutihan ng mga tao sa paligid natin, na ina-acknowledge natin yung contribution nila. Pero, maintindihan nila na kapag kailangan mo mag-move forward, maintindihan nila na kapag kailangan mong protektahan yung sarili mo, yung inner peace mo, na i-build mo muna yung sarili mo at yung future mo, at iso-secure mo yung mga bagay-bagay sa hinaharap. Maintindihan nila yun. At hindi ako magtataka na susuportahan ka pa nila. Oo, malulungkot sila kapag nagkaroon ng distance, pero at the end of the day,
distance cannot stop yung mga relationship na yun eh. Actually, it will even help to build the connections further. Now, in the, sa past mo, ang prominent, we have here the Ten of Cups. Well, ang dami sa inyo na parang, it's still, parang andun yung wishful thinking na, sana ganun pa ulit kami ng family ko, or ng mga friends ko, or mga co-workers ko, na happy lang kami palagi. Hindi, sorry kasi hindi sa lahat ng pagkakataon laging ganun. Kaya sabi nga, diba, umiikot ang mundo. Kaya nga minsan, di ba nagpapalit din tayo ng mga zodiac signs every 28 days, kung tama ako. Or 28 days, parang ganun, 28 or how many days. Na universe, pinapakita kasi dito na wishful thinking naman at malaki impact. Pero ang gusto kong, ang sinasabi ng cards, ang gusto niyang gawin mo is gamitin mo yun. Kasi ang family, hindi lang naman ito yung mga kadugo eh. Ito din yung mga tao pinipili natin. Build your relationship with them. Distance, hindi magiging dahilan yan para mawala yung connection nyo. Now, in the possible future na ikaw, the Nine of Swords, na may overthink mo, mababawasan na siya. Kasi, magiging strategic na yung approach mo. Magkakaroon ka na ng mga plano at may mga backup plans ka pa at meron ka pa yung mga alternative plans na kapag, pag ganito yung nangyari, ito yung gagawin ko. So, magkakaroon ka ng mga ganong mga downloads or messages from the universe. Pwedeng out of the blue, makuha mo lang siya or minsan ibibigay siya sa'yo through advices ng ibang tao. And andoon yung point na iba naman, well, literal, may mapapanaginipan nyo or binanda lang na parang, ito kaya gawin ko. So, keep an open mind sa mga messages ng universe sa'yo at darating siya in different ways. So, kung naka-resonate ka sa readings natin, don't forget to subscribe, like, and share this video. Pero tuloy muna natin yung reading mo. So, si Mikay po yun. Okay, so your physical environment we have here is the Ace of Cups. So, andoon na pine-prepare mo na yung sarili mo eh. Ang galing yung plano mo ang ginagawa mo. Pine-prepare mo na yung sarili mo na nagpapaalam ka na, you're talking to the right people, inaayos mo na yung pwede mong maayos, at andoon na naghihintay ka lang ng mga timings mo, yung mga proper timing. And andoon na talagang sineset aside mo na yung emotions mo na hindi ka na magpapa-apekto sa mga nangyayari o sa mga pwedeng mangyari. Kasi nga, nagkaroon ka na ng shift ng pag-iisip na, wait lang, unahin ko naman yung sarili ko, unahin ko naman yung aking iniisip, unahin ko naman yung i-secure yung future ko. Walang mali doon, ha? Yung mga nagsasabi lang na mali yun kasi ang dahilan nila may mga maapektuhan. Possible, malaking posibilidad kasi apektado sila kasi sobrang nilang dinepende yung sarili nila sa'yo, which is dapat hindi. So your emotional environment we have here is the Seven of Swords. Yan. Yan na nga, para ka ng boulder. As in, malaking bato ka na talaga ilalaban mo to. So, what I'm seeing here sa card kasi, sa emotional environment ko, is the movement is coming very near. Kumbaga, you're taking it one day at a time. Naghihintay ka na lang ng tamang timing para i-execute mo yung mga bagay-bagay. Pero ang nakakatuwa din dito, andoon na sineset mo na yung mga pwede mong magawa from time to time, ginagawa mo na. Example ako, nag-work ako. Pag wala akong ginagawa sa work, andyan na inaayos ko yung mga ibang documents ko or yung mga ipopost ko na mga video, in-edit ko. Kumbaga, little by little, kung yung pwede kong magawa, tinatapos ko. Which is yun yung ginagawa mo. And kudos. Ang galing mo sa part na yun. Your hopes and fears, we have here is the card of justice. So, literal, hoping ka pa rin na kahit na umalis ka, doon kung nasan ka, or bitawan mo yung mga kailangang bitawan, the connections na na-build mo is andun pa rin, ma-maintain, andoon na you will still be in
naroon pa rin kayo ng communication with one another, which is very nice. Kasi, andoon na, this is very important din na para sa'yo. And this hope that you have, magme-maintain yun. Pwedeng males yung mga oras ng communication, pero yung connection nyo, hindi siya mawawala. Because in the near future, the 9 of Wands. Oo, magiging busy ka very soon. Kasi yung once na umalis ka na kung nasaan ka, pwedeng, again, residence, friendship, work, or kung saan man yung aalisan mo, mag-aaralin mo yung bago mong destination. Kumbaga, magkakaroon ka ng moment of adjustment. And this adjustment is very important. Kasi ito na yung masasabi natin, makapag-start over ka again. Makapagsimula ka. Andito yung point na hindi mo na kailangan isipin. Marami ka ng mga malalas na isipin. Kaya andun yung point that yung Nine of Swords, remember? Kaya nga mawawala yung overthink mo. Kasi andun yung point that you will feel relaxed, secured, and for the first time, makakaramdam ka na naboboard ka. Kasi, you are in a safe place. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. So, don't forget to subscribe, click the bell notification, and like this video, and share it as well. And para naman po sa mga kailangan ng private readings or spell works, or gusto mag-donate using GCash or Maya, description details is in the description below, and you can also use the thanks button sa baba. So, Gemini, maraming salamat. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. From Baguio, this is Eiro. See you very soon. Bye now!